Samantala, naghahanda na po ang PNP para sa pagbiyahe ni Senador Bong Revilla mula sa Campo Crame patungo dito sa Sandigan Bayan para nga sa nakatakda niyang arraignment. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Campo Crame. Naroon pong kasama nating si Connie Sison. Connie. Yes, Ivan, nandito nga tayo ngayon at kasama natin ngayon ang PNP spokesperson na si Chief Superintendent Theodore Sindak. Magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, magandang umaga sa iyo, Connie. Sir, ano ba ang pwede nating malaman na detalye, no? Kasi alam natin na may mga security reasons din na kung kaya't hindi ho natin maibabanggit lahat ng detalye. But so far, ano ho ang pwede nating malaman para naman dun sa mga nanonood po? Well, salamat po sa paglalahad ng bagay na yan kasi po hindi nga namin pwedeng ibigay ang mga operational matters o details kasi classified to. Of course, for obvious security reasons. But this much I can say, unang-una may dalawang grupo. Itong grupo siyempre manggagaling dito sa Custodial Center. Yan ay para dalhin si Senator Bong Revilla at si Attorney Richard Cambe. At yung isang grupo manggagaling naman sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Unahin mo natin yung grupo dito, mas madali eh. Yung grupo dito, siyempre sila magko-compose ng PNP Headquarters Service Support at of course yung ating CIDG kung saan nakatalaga sila o naka-custody. Sila ay tutulungan din ng NCRPO for area security as well as HPG at saka yung ibang collateral units like intelligence group at saka yung health service at saka yung communication electronic service. Grabe, full force po tayo, no? Full force po, full force. Bakit ho kailangan na ganito karami ang sasabay pa? Hindi ho ba ito magiging parang sabi nga overkill? Hindi tayo pwede mag-iwan ng isang stone unturned. Ika nga, no? We cannot leave any stone unturned kasi hindi pwedeng may mangyari. No? We have to ensure that they will be transported safely to the Sandigan Bayan and back to their place of custody. Bakit meron ho ba mga threats so far? We always presume a general threat to all detainees. Okay. Opo, especially to their lives, opo. Kanina lamang nakita natin na may mga pumasok na 4 na doktor, ano? Ito ho ba ay mag-check up sa senador at kay Attorney Richard Cambe bago po sila umalis patungo naman ng Sandigan Bayan? Maaari 'yon, Connie, no. Itong mga doktor na to ay gagawa ng regular check-up, medical examination sa dalawa, kay Senator Bong Revilla at kay Attorney Richard Cambe. At sila po kasi ang, siyempre kailangan ma-insure ang kanilang health to conduct the regular medical and physical exam. Paglilinaw lamang po kasi meron hong may mga nagtatanong dahil may mga pinapakita tayo kanina na mga bagong mugshot na nitong si Janet Lim Napoles, ano? Papaano ho ba ginawa kasi ang sinasabi bakit hindi daw nakunan ito ng media? Dito ho ba daw yun sa PNP mismo sa Camp Crame o doon na sa Fort Santo Domingo kung saan po siya nakapiit? Well, malamang Connie, kinuha to doon sa kanyang place of detention eh. Pwede namang gawin yon kasi nasa custody na siya. Uulitin ko lang kasi ang mugshot po ay isang file yan na ginagamit ng investigasyon ng PNP, lalong-lalo na sa warrant, pagsaserve ng warrant of arrest para isumite sa korte. Ito ay isang document na magpapatunay na ang isang tao na pinapaaresto ng korte ay nasa aming kustodiya na at ito ang siya rin gagamitin namin para ibalik doon. To inform the court na nasa kustodiya na po namin yung pinahuhuli nyo. Kamusta na ho yung mga daga at ipis na sinasabing nirereklamo ho ni Senator Bong Revilla? Are you doing something about it also? Yes, according to the custodial service, they're trying to plug the holes where kung saan pwede o maaring nanggagaling sila. Pero wala tayong magagawa sa init, ano sir? Sa init, wala na po tayong magagawa. Yung doon naman po sa Santa Rosa, Laguna, yung manggagaling doon sa Fort Santo Domingo, mas elaborate po ang preparations doon dahil nga po mas malayo. Involving Pro 4A, PNP Special Action Force, of course the NCRPO, CIDG Highway Patrol Group, at saka yung Intelligence Group. Opo, ayun. Last na po, alas 8 po ang kumbaga arraignment, ano? So nakaalis na ho doon sa Fort Santo Domingo ngayon? Well, hindi ko masasabing ganon. Una-una, ang basta ganito ang masasabi ko, ang arraignment po ay 8:30 a.m. and they definitely have to be there earlier. Yes. And of course, pag yung magagaling sa Fort Santo Domingo, kailangan mas maagang lumuwas
Samantalang yung nandito ay medyo may konting lead time. Mas malapit-lapit kasi sa Sandigan Bayan. Right. Maraming salamat po sa inyong information. Chief Superintendent Sindak, yan po naman ang latest mula naman dito sa PNP Custodial Center.